Nahihirapan sa pakontrol ng iyong asukal sa dugo ngunit ayaw magpaalam sa paborito mong pagkain tulad ng pancit o arroz caldo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakay natin ang paksang-ang lihim sa pagkain ng paboritong pagkain ng hindi nag-aalala sa asukal sa dugo. Gabay nga isang doktor na may 30 taong karanasan. Kaya naman, manatili sa akin hanggang sa huli upang matuklasan ang mga sikreto sa malusog na pagkain. Halina't tuklasin ang paraan upang masiyahan sa pagkain ng may kapayapaan ng isip. Unang bahagi, pinasadyang carbohydrates at ang pangganib ng Advanced Glycation End Products, AGEs. Bago natin pag-usapan ang mga solusyon, mahalagang unawain muna natin ang ugat ng problema. Marami sa atin ang sumusunod lamang sa payo na bawasan ang carbohydrates nang hindi lubos na naunawaan kung bakit. Dahil sa kakulangan ng kaalaman na ito, madali tayong bumabalik sa dating gawi. Isipin ang pamilyar na pagkain tulad ng pancit, palabok o arroz caldo na gawa sa pinasadyang harina o bigas. Ang mga pinasadyang carbohydrates na ito, kapag pumasok sa katawan, ay halos ganap na nagiging glucose o asukal sa dugo. Sa madaling salita, sa usapin ng metabolismo, hindi gaanong naiba ang mga ito sa direktang pagguho ng asukal. Ang mas nakababahala ay ang paraan ng ating pagkain ng nga ito. Dahil sa kanilang lambot at madaling lunukin, madalas tayong kumakain ng mabilis at kaunti lamang ang inungya. Ito ang punto na hindi napapansin ng marami. Kapag nabawasan ang pagnguya, humahaba ang proseso ng pagtunaw sa bibig, mas mabilis na bumababa ang pagkain sa tiyan, at ang buong proseso ng pag-absorb ng glucose ay nakahanap sa mas mataas na bilis kaysa karaniwan. Ang resulta, mabilis na tumataas ang asukal sa dugo, halos biglang tumatalon sa maikling panahon. Madalas kong ipaliwanag na ang paraan ng pagkain ay kasing halaga ng pagkain mismo. Isang mangkok ngang kanin na nginunguya ng maigi ay maaring magdulot ng ibang reaksyon sa asukal sa dugo kaysa sa isang mangkok ngang pancit na minadali ang pagkain. Hindi dahil sa masama ang pancit, kundi dahil sa napakabilis na patunaw at pag-absorb nito na hindi makahabol ang katawan upang ayusin ang sarili. Ngunit ang pinakadelikado ay hindi ang agarang pakiramdam. Marami pa rin sa inyo ang nasasabi sa akin na normal pa rin ang pakiramdam ko, wala naman akong nararamdaman. Ito ang talagang nakababahala. Ang mataas na asukal sa dugo ay hindi agad nagdudulot ng sakit. Ngunit dahan-dahan nitong sinisira ang katawan. Araw-araw, kapag ang antas ng asukal sa dugo ay nanatiling mataas, halimbawa, humigit kumulang 110 mg DL sa mahabang panahon, magsisimulang kumabit ang glucose sa mga protina sa katawan at bubuong nga compound na tinatawag na AGS, Advanced Glycation End Products. May hahalin tulad mo ito sa isang biological rust na kumakapit sa mga pader na daluyan ngang dugo. Mula sa siyentipikong panana, pinapataas ngang AGS ang talama na pamamaga at oxidative stress na nagiging sanhi upang mawalan ng elasticity. Ang mga pader ng daluyan ng dugo maging matigas at lumiit sa pang-araw-araw na salita. Madalas kong ihambing ang iyong madaluyan ng dugo na dati ay malambot, tulad ng goma, ngunit unti-unting naging lumang metal na tubo na kinakalawang. Ang mga kahihinatnan ng prosesong ito ay hindi agad dumarating, ngunit kapag lumitaw ang nga ito, kadalasan ay napakeseryoso. Kapag nasira ang nga daluyan niya, dugo sa mata, marikang makaranas ng diabetic retinopathy at panganib ng pagkawala ng paningin. Kapag humina ang mga daluyan ng dugo sa bato, unti-unting bumababa ang funksyon ng paglilinis na sa kalaunan ay maring humantong sa pagbalya ni bato. Sa mga binti, ang mahinang sirkulasyon kasama ang impeksyon ay maring magdulot ng matitinding komplikasyon. At ang pinakadelikado ay kapag apektado ang daluyan ng dugo sa utak, tumataas ang panganib ng stroke. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito upang takutin ka, kundi upang makita mo ang buong larawan. Ang isang pagkain na tila hindi nakakapinsala kung inulit
Araw-araw sa loop na maraming taon ay maring making simula ng isang serye na mga tahimik na pagbabago sa katawan mula sa karanasan ko sa pakikipagtulungan sa maraming matatanda. Napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang ganap na pagbabawal, kundi ang pag-unawa upang makapag-adjust kapag naintindihan mo na ang bawat mabilis na pagkain, ang bawat pagbili ng pinasadyang carbohydrates ay isang pagbibigay pressure sa iyong madaluyan ng dugo. Natural kang gugustuhin magbago ng hindi na kailangan pang paalalahanan. Ikalawang bahagi. Tatlong pangunahing dahilan ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo kapag kumakain ng mga pagkaing sabaw. Naisip mo na ba kung bakit pagkatapos lang ng isang mainit na mangkok ng lugaw, pancit, o isang tila magaan na mangkok ngami, ang iyong katawan ay biglang nakakaramdam ng pagod, antok, lumulutang ang isip, at kapag sinukat, tumataas ng husto ang asukal sa dugo? Hindi ito bihira. Ito ay isang katotohanan na nasasaksihan ko araw-araw sa mga taong higit sa 60, lalo na sa mga may type 2, diabetes, alta presyon o labis na timbang. Ang pagkain, kung titingnan ng mas malalim, ay hindi lang tungkol sa pagpuno nga tiyan, kundi isang pinong interaksyon sa pagitan ng katawan, isip, at metabolismo. Sabi nga sinaunang tao, ang sakit ay nakmumula sa bibig, ngunit nais kong idaktak na ang kalusuhan ay nakmumula rin sa bibig. Kung naunawaan natin ng tama at kumakain ng tama sa loob ng maraming taon ng pagsubaybay at pagsuporta sa mga matatanda, nakita ko na may tatlong pangunahing dahilan kung bakit mabilis na tumataas ang asukal sa dugo kapag kumakain ng mga pagkaing sabaw tulad ng lugaw, pancit, o mami, at ang kapansin-pansin ay madalas nating hindi napapansin dahil napakapamilyar na ang lahat. Una, ang mga pinasadyang carbohydrates, karamihan sa mga noodles para sa pansit, mami, o lugaw ay gawa sa pinasadyang harina bigas, trigo, o mais na halos. Nawalan na ng lahat ng natural na hibla, bitamina, at mineral. Dahil dito, nagiging walang laman na enerhiya ang mga ito na kapag pumasok sa katawan ay halos agad na nagiging glucose sa dugo. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente ko na ang pagkain ng isang mangkok ng lugaw ay halos kapareho ng painom ng isang malaking baso ng matamis na inumin. Magkaiba lang ang anyo, lalo na sa mga matatanda na may mas mabagal na digestive at insulin-regulating system. Kapag sabay-sabay na dumating ang dami ng asukal na ito, madaling ma-overload ang katawan sa metabolismo na humahantong sa pagkaantok pagkatapos kumain na akala nege marami ay normal na pagkantok dahil sa kabusugan. Ikalawa, ang tila hindi nakakapinsalang sabaw na napakadelikado. Ang sabaw para sa lugaw, pancit, o mami ay madalas na tinatamisan upang magkaroon ng malinamnam na lasa. Ngunit sa katotohanan, maraming lugar ang gumagamit ng rock sugar, matamis na patis, at maging sugar syrup. Ang isang mangkok ng sabaw na humigit kumulang 500 ml ay maaaring maglaman ng 5 hanggang 10 gramo ng asukal, katumbas ng 1 hanggang 2 kutsarita. Hindi pa kasama diyan ang dami ng taba mula sa pinakuluang buto, mantika na lumulutang, at mga artificial na pampalasa. Kapag ang asukal at taba ay makasama, lumilikha silang isang delikadong pares na nagpapatas ng insulin resistance at nagpapalapot ng dugo. Para sa mga matatanda, hindi lang ito nakakapekto sa asukal sa dugo kundi direkta rin sa cardiovascular at blood pressure. Ito ay isang kahinatnan na maramiang napaktanto lamang kapag mayroon ng komplikasyon. Ikatlo, ang hindi balanse at pagkain kapag lubos na gutom sa umaga pagkatapos ng isang mahabang gabi ng walang pagkain. Ang digestive at absorption system nga katawan ay nasa estado nga uhaw sa enerhiya, tulad nga isang tuyong esponghana handang sumipsip ngang tubig. Kung sa oras na ito ay kumain ka ngang isang mangkok ngang pancit o lugaw na mayaman sa carbohydrates, ngunit kulang sa fiber at protina, ang asukal ay napakabilis na maabsorb sa dugo ng walang anumang harang. Madalas kong binibigyang diin na ang fiber at protina ay parang dalawang
guwardiya na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pagtunaw. Ngunit sa kasamaang palad, sa maraming tradisyonal na pagkain, hindi ito gaanong binibigyan ang pansin. Dahil dito, mabilis na tumataas ang asukal sa dugo at mabilis ding bumababa na nagdudulot na matagal na pagkapagod. Upang mas may larawan ito, ibabahagi ko ang kwento ng isang pasyente na sinubaybayan ko, si Mang Jose, 58 taong gulang, nakatira sa lungsod ng Maynila. Maraming taon na siyang may type 2 diabetes at may ugali na kumain ng isang mangkok ng lugaw na may kasamang tostado at kaunting matamis na patis tuwing umaga. Pagkatapos ng bawat pagkain, madalas siyang nakakaramdam ng kabigatan, pagkaantok at kapag sinukat, umabot ang kanyang asukal sa dugo sa humigit kumulang 180 mg DL. Sa simula, inakala ni Mang Jose na normal lang iyon dahil ganon daw talaga ang nararamdaman ng sinumang nabubusog. Ngunit nang suriin ko ng maigi, napagtanto ko na ang kanyang pagkain ay naglalaman ng humigit kumulang 70 gramo ng karbohidrates, katumbas ng maraming malit na mangkok ng kanin, at dagdag pa ang asukal at taba mula sa sabaw. Pagkatapos ng pagtuturo, nagsimula si Mang Jose na magbago sa isang napakasimpel, ngunit epektibong paraan. Bago kumain ng lugaw, kumain siya ng kaunting gulay, tulad ng toge at sibuyas, binawasan ang dami ng lugaw, pinili ang lean meat, at nilimitahan ang pag-inom ng sabaw. Sa maikling panahon lamang, bumaba ang kanyang asukal sa dugo pagkatapos kumain sa humigit kumulang 130 mg DL, at ang mas mahalaga ay nakaramdam siya ng mas gaan sa katawan at mas alerto ang kanyang isip. Pagkatapos ane sa buwan, nabawasan siya ng 2 kg ng hindi kailangan ng matinding dieta. Ang kwentong ito ay hindi isang pambihirang kaso kundi isang patunay sa isang napakahalagang bagay. Hindi masama ang pagkain, ang paraan. Lamang ng paggamit natin dito ang nagtatagdang ng resulta. Ang isang mangkok ng lugaw ay maring making pinakmulan ang nutrisyon, ngunit maaari rin itong making metabolic burden kung mali ang paraan ng pagkain. Ikatlong bahagi, ang kapangyarihan green vegetables at tatlong himalang epekto sa pagprotekta sa pancreas. Sa loob ng mahigit 3 dekada ng pakikipagtulungan sa mga matatandang pasyente, unti-unti kong napagtanto ang isang napakasimpel ngunit malalim na katotohanan. Habang pinipilit mong iwasan ang pagkain ng lubusan, mas madaling sumuko ang pasyente. Ang katawan ng tao, lalo na sa edad na lampas 60, ay hindi lamang nangangailangan ng nutrition kundi pati na rin ng mental na ginhawa. Sa makatuwid, ang aking filosofiya ay laging hindi kailangan mag-abstain sa pagkain, kundi matuto kung paano kumain ng may kamalayan at kaalaman. At sa paglalakbay na iyon, ang berdeng gulay ay isang tahimik ngunit napakalakas na kasama. Una, ang fiber sa gulay ay gumaganap ng papel sa pagbagal ng proseso ng pag-absorb glucose. Kung simple mong ilalarawan, kapag walang gulay, ang asukal mula sa pancit, mami o puting kanin ay dumadaloy ng diretso sa dugo, tulad ng baha. Ngunit kapag may gulay, ang layer ng fiber ay parang isang biological cushion na pinipigilan at pinapabagal ang daloy na iyon. Hindi na mabilis na tumataas ang asukal kundi pumapasok sa dugo ng paunti-unti na tumutulong sa pancreas na hindi mapilitan na mag-overtime. Mula sa siyentipikong pananaw, ito ang natural na paraan upang bawasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain, isang bagay na maraming matatanda ang tahimik na nagtitiis ng hindi nalalaman. Ikalawa, ang berdeng gulay ay natataglay ng matibay na kapangyarihan laban sa oxidative stress at pamamaga. Kapag matagal nang mataas ang asukal sa dugo, gumagawa ang katawan ng mga nakakapinsalang compound na sumisira sa mga daluyan ng dugo tulad ng isang tahimik na proseso ang kalawang. Ngunit ang mga bitamina, mineral at bioactive compound sa gulay ay parang isang baluti na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radical at pagbabawas ng pamamaga. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang pagkain ng gulay ay hindi lamang para busugin ang tiyan kundi para protektahan ang bawat maliit na daluyan ng dugo sa katawan.
Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan para sa iyong mga mata, puso, at maging sa iyong mga paa. Ikatlo, ang isang bagay na kaunti lamang ang napapansin ngunit napakahalaga ay ang tulong gulay sa pagpapabuti ng sensitivity ng insulin sa maraming taong may matagal ng diabetes. Hindi kulang ang insulin, ngunit nakpapanggap ang mga gel na hindi nakikinig. Ito ang kondisyon na insulin resistance. Kapag regular kang kumakain ng gulay, lalo na bago kumain, unti-unting ginigising ang mga insulin receptor na nagiging mas epektibo. Ang resulta ay sa parehong daming carbohydrates tulad ng dati, mas kaunti ang pagtaas ng asukal sa dugo, mas matata at mas ganang pakiramdam ng katawan. Gayunpaman, ang mahalaga ay hindi lang ang pagkain ng gulay kundi ang pagkain nito sa tamang paraan. Ayon sa aking karanasan, dapat mong simulan ang pagkain ng sapat na daming gulay, maaring pinakuluan, hilaw o sabawng gulay. Sa ganoong paraan, handa na ang fiber shield sa tiyan bago pumasok ang carbohydrates. Ito ay isang maliit na pagbabago ngunit nagdudulot ng malaking epekto. Huwag maghintay hanggang sa hulingang pagkain upang kumain ng gulay bilang isang side dish. Dahil sa oras na iyon, halos tapos na ang laban sa asukal sa dugo. Sa huli, nais kong magbigay ng isang pagmumuni-muni. Ang ating katawan ay hindi nangangailangan ng labis na komplikadong bagay upang maging malusog kundi ang pagtitiyaga sa mga simple ngunit tamang bagay. Ang isang plato ngang berdeng gulay, araw-araw, kung naiintindihan ng tama at regular na ginagawa, ay maaring maging isang natural na gamot na nagboprotekta sa pankreas, mga daluyan ng dugo, at buong katawan. Ikaapat na bahagi. Talong mahiwagang gulay na kailangang regular na idada para sa pakontrol ang asukal sa dugo. Ang unang gulay na lagi kong inuna na irekomenda sa iyo, lalo na sa mga nahaharap sa problema sa asukal sa dugo, ay ang broccoli. Hindi lang ito isang pamilyar na gulay sa pamilyang Pilipino kundi itinuturing din ng modernong medisina na isang natural na halamang gamot para sa metabolismo at mga daluyan ng dugo. Ang broccoli ay naglalaman ng napakahalagang compound na tinatawag na sulforaphane. Ito ay isang malakas na antioxidant na may kakayahang tumulong na bawasan ang insulin resistance. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang mga selula sa katawan na mas mahusay na makini sa insulin. Kapag nangyari ito, hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang iyong pankreas kundi maring humana ng mas madali at matatag. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang sulforaphane na protektahan ang mga daluyan ng dugo. Binabawasan ang panganib ng pinsala dahil sa matagal na mataas na asukal sa dugo na siyang pangunahing sanhi ng komplikasyon tulad na sakit sa puso, stroke o pinsala sa retina. Gayunpaman, ang nais kong bigyang diin sa iyo ay hindi lang kung ano ang kakainin kundi paano ito kainin ng tama. Para sa mga matatanda, ang paghahanda ng broccoli ay nangangailangan ng pagiging maingat. Kung pakukuluan mo ito ng matagal, ang mga mahahalagang aktibong sangkap, lalo na ang sulforaphane, ay malaki ang pagkasira. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay mabilis na blanch o bahagyang ice-steam sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, sapat lang upang maluto. Ang gulay, mapanatili ang natural na berdeng kulay at bahagyang malutong. Kapag kumain ka, hindi lang ang sarap ang mararamdaman mo kundi pati na rin ang mahalagang halaga sa bawat kagat ng gulay. Ang isang maliit na detalye na may malaking kahulugan na madalas hindi napapansin, nege marami, ay ang pagsasama nege malusok na taba. Kapag nagdagdag ka, nege kaunting olive oil sa broccoli, malaki ang posibilidad na tumas ang pag-absorb ng sulforaphane ng katawan. Ito ay tulad ng pagbubukas ng isa pang pinto para sa mga nutrisyon na mas madaling pumasok sa katawan. Sa pangangalaga sa kalusugan, minsan ang tila maliliit na bagay ang lumilikha ng malaking pagkakaiba sa paglipas panahon. Madalas kong sinasabi sa aking mga matatandang pasyente na huwag tingnan ang
Berdeng gulay bilang isang side dish kundi bilang isang pangunahing bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Ang isang plato ng broccoli na inihanda ng tama ay hindi lamang napapaluso sa katawan, kundi isa ring aktibong hakbang upang protektahan ang iyong kalusugan sa hinaharap. Kapag nakpapatuloy ka sa mga tamang pagpipilian tulad nito araw-araw, tahimik na tutugon ang katawan sa pamamagitan ng katatagan, gaan, at mas kaunting pagbabago. At iyon ang pundasyon para sa isang malusog at payapang pagtanda. Ang ikalawang gulay na nais kong bigyang pansin mo ay ang pipino. Ito ay isang napaka-pamilyar na pagkain, madaling makita sa anumang palengke, ngunit ang halaga nito sa mga taong may problema sa asukal sa dugo ay madalas na hindi ganong pinahahalagahan. Sa clinical practice, napansin ko na maraming tao ang hindi kumakain ng pipino dahil iniisip nilang matabang ito, ngunit ang mismong katamisan na iyon ay isang mahalagang biolohikal na benepisyo. Ang pipino ay naglalaman ng humigit kumulang 95% na tubig, halos walang energy, burden at lalo na napakababa ang glycemic index nito. Ibig sabihin, kapag kumain ka nito, hindi napipilitang magtaas ng insulin ng biglaan ang iyong katawan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga bioactive compound sa loob, lalo na ang cucurbitacins. Ito ay isang compound na may kakayahang tumulong na mapabuti ang insulin resistance at kasabay nito tumutulong na pabagalin ang proseso ng pag-absorb ng glucose sa maliit na bituka. Sa madaling salita, ito ay parang isang traffic controller na tumutulong upang ang daloy ng asukal sa dugo ay hindi maging biglan kundi maging mayos at kontrolado. Bukod dito, naglalaman din ang pipinong flavonoids, isang grupong mga antioxidant na gumaganap nege papel sa pagprotekta sa mga daluyan nege dugo. Para sa matatanda, ang mga daluyan ng dugo ay dumaan na sa maraming taon ng natural na pakasira, kaya napakahalaga na regular na magdagdag na ma-protective elements tulad nito araw-araw. Madalas kong pinapaalala na ang pagpapanatiling malusog nye medya daluyan nyega dugo ay ang pagpapanatiling nyega pundasyon para sa puso, utak, at buong katawan. Ang pinakamahalagang punto na nais kong ibahagi sa iyo ay hindi lang ang pagkain ng pipino kundi ang matalinong paraan ng pagkain. Tinatawag ko itong reverse eating method. Ibig sabihin, kumain ng pipino mga 10 minuto bago ang pangunahing pagkain. Mari kang kumain ng isang buong pipino na may balat, hugasan ng maigi, at nguyain ng dahan-dahan. Sa ganoong paraan, ang daming tubig at fiber ay bubuong isang biological matrix sa tiyan na makakulong na pabagalin ang proseso ng pagtuno ng karbohidrate sa susunod na pagkain. Batay sa aktwal na pagsubaybay, ang maliit na ugali na ito lamang ay makakatulong na bawasan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ng humigit kumulang 20 hanggang 30% kumpara kung hindi mo ito kinain, ngunit ang mas kawili-wili ay ang netro na pakiramdam ng kabusugan na ibinibigay ng pipino. Kapag ang tiyan ay napuno ng tubig at fiber, automatiko kang babawasan ang dami ng pancit, mami, o kanin nang hindi kailangang pilitin ang iyong sarili. Ito ang paraan ng pagsasayos ng gawi sa pagkain sa isang magaan, ngunit epektibong paraan na napakaangkop para sa mga matatanda. Ang ikatlong gulay na nais kong seryosohin mo ay ang kutsay. Marami sa atin ang matagal nang itinuturing ang kutsay bilang isang pampalasa lamang, idinadagdag para lang makaroon nga aroma, ngunit sa pananaw ng medisina at nutrisyon, ito ay isang tahimik na katulong sa pakontrol ng asukal sa dugo na kaunti lamang ang gumagamit ng tama. Sa loob ang malilit na dahon ng kutsay ay mayroong mga sulfur-containing compound na may struktura at biolohikal na epekto na katulad ng sabawang at sibuyas. Ang mga compound na ito ay may kakayahang mapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang insulin na maging mas epektibo sa pagdadala ng glucose sa mga selula. Sa madaling salita, sa parehong damihan na gram
insulin tulad ng dati, ngunit sa tulong ng kutsay, mas maayos na pinoproseso ngang iyong katawan ang asukal sa dugo na mas kaunti ang pagbabago. Ito ang kailangan ng maraming matatanda, lalo na sa mga may matagal ng insulin resistance. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang kutsay na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Marami na akong nakilalang pasyente na may diabetes na nagrereklamo tungkol sa pamamanhit nga kamay at kapainayos ang kanilang dieta sa pamamagitan ng regular na pagdaragdag na kutsay. Nakaramdam sila na malaking pagpapabuti sa paglipas na kutsay panahon. Hindi ito isang himala kundi resulta ng mas mausay na sirkulasyon ng dugo at kontroladong pamamaga. Gayunpaman, ang tunay na halaga ng kutsay ay makikita lamang kapag alam mo kung paano ito gamitin ng tama sa pang-araw-araw na pagkain. Sa mga pamilyar na pagkain tulad ng lugaw, pancit o mami, sa halip na maglagay lamang ng kaunting kutsay bilang ugali, pinapayuhan kitang dagdagan ang dami ng kutsay ng 2 hanggang 3 beses sa normal. Kasabay nito, aktibong ayusin ang bahagyang carbohydrates sa pamamagitan ng pagbabawas ng humigit kumulang kalahati ngang dami. Nga lugaw o pancit, kapag ginawa mo iyon, makikita mo ang isang kawili-wiling bagay. Mananatiling puno ang mangkok, masarap pa rin ang pakiramdam, ngunit ang dami ng carbohydrates ay malaki ng nabawasan at hindi na kailangang harapin ng katawan ang biglang pagtaas ng asukal sa dugo tulad ng dati. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento. Ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito ng malusok at may kalidad na pamumuhay. Araf-araf. Ikalimang bahagi. 4 na gulay na idinagdag sa pagkaing may sabaw na carbohydrates. Kapag ikaw mismo ang nagluluto o pumasok sa isang pamilyar na kainan, ang mahalaga ay hindi ang pagtalikod sa paborito mong pagkain, kundi ang pag-alam kung paano kontrolin ang pagkain na iyon sa paraang kapakipakinabang sa iyong katawan. Sa buong panahon ng aking paggabay sa mga matatandang pasyente, nakita ko na may mga gulay na hindi lang pagkain kundi tunay na kasangkapan sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Kung gagamitin ng tama sa tamang oras, makikita ang kapansin-pansin na epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Kabilang dito ang 4 na gulay na tinatawag kong praktikal, ibig sabihin maring gamitin kaagad sa pang-araw-araw na buhay na may malinaw na resulta. Una ay ang repolyo. Ito ay isang pamilyar na gulay ngunit ang halaga nito ay madalas na hindi gaanong pinahahalagahan. Ang repolyo ay naglalaman ng isang aktibong sangkap na tinatawag na bitamina U na may kakayahang protektahan ang lining ng tiyan at suportahan ang proseso ang pagaling ng mga pinsala sa pamamaga. Ngunit ang mas mahalaga para sa mga may problema sa asukal sa dugo ay ang kakayahan nga repolyo na lumihangang isang biological cushion sa tiyan na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pagtunaw ng carbohydrates mula sa mga pagkain tulad ng pancit, mami o lugaw. Kapag kumain kang isang dako ng repolyo na bahagyang napakuluan mga 10 minuto, bago kumain, aktibo mong binabawasan ang bilis ng pag-absorb ng glucose. Sa ganoong paraan, hindi biglaang tataas ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Batay sa aktwal na pagsubaybay at maraming datos mula sa pananaliksik, ang mga nagpapanatili ng ugaling ito ay maring bawasan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ng humigit kumulang 30%, lalo na sa konteksto ng pagkaing sabaw na madalas maalat at nakakairita sa tiyan. Ang repolyo ay nagsisilbi ring proteksyon upang hindi ma-overload ang iyong tiyan. Ikalawa ay ang pechay. Ito ay isang magaan ngunit matibay na gulay na pagkaangkop para sa mga matatanda. Ang pechay ay mayaman sa vitamina C, calcium at beta-carotene, mga nutrisyon na gumaganap na mahalagang papel sa pagprotekta sa
Managadaluyan NG dugo mula sa epekto NG-MAGA free radical kapag mausay na. Napoprotektahan ang mga daluyan ng dugo, ang panganib ng talamak na pamamaga. Isang tahimik na sali na nakpapalala sa diabetes ay malaki ring nababawasan. Ang pinahahalagahan ko sa pechay ay hindi nito binabago ang lasa ang pagkain. Sa katunayan, ginagawa pa nitong mas sariwa at masarap ang sabaw. Kapag nagdagdag kang maraming pechay sa iyong mami o pancit, mararamdaman mo ang malinaw na pagkakaiba. Mas magaan ang tiyan, hindi na nakakaramdam ng kabigatan pagkatapos kumain. At ayon sa karanasan ng pagsubaybay, ang antas ng asukal sa dugo ay maaring bumaba ng humigit kumulang 40 mg DL kumpara kung walang idinagdag na gulay. Gayunpaman, isang mahalagang detalye na palagi kong pinapaalala ay dapat lamang maglagay ng pechay sa huling yugto at bahagyang pakuluan dahil kung lulutuin ng masyadong matagal, malaki ang mawawala sa mga mahahalagang bitamina. Ikatlo ay ang toga. Ito ay isang pagkain na sa aking pananaw ay hindi lamang isang kasama sa pagkain kundi isang matalinong tool sa pagpapalit na karbohidrates na kakaunti lamang ang gumagamit ng tama. Ang toge ay may kapansin-pansing mababang calorie content ngunit malaki ang volume. Kapag idinagdag sa pagkain, nagdudulot ito ngang pakiramdam ngang kabusugan ng hindi. Nagpapataas ang metabolic burden ng asukal sa dugo. Mula sa siyentipikong pananaw, ang toga ay mayaman sa soluble fiber na tumutulong na bumuong isang banayat na gel layer sa bituka. Sa ganong paraan, pinapabagal ang bilis na pag-absorb ng glucose sa dugo. Ito ay lalo ng mahalaga para sa mga matatanda dahil hindi na kainong aktibo ang digestive system tulad na tatsi. Madalas kong tinuturuan ang aking mga pasyente ng isang napakasimpel ngunit epektibong prinsipyo. Bawasan ang kalahati ng dami ng pancit o mami at palitan. Ang natitirang bahagi ng toga na bahagyang napakuluan. Kapag tiningnan mo ang mangkok ng pagkain, mukha pa ring puno, masarap pa rin ang pakiramdam. Ngunit, ang totu, ang dami ng carbohydrates ay malaki nang nabawasan na tumutulong sa pankreas na hindi mapilitang magtrabaho ng sobra. Ito ang gisigning, enige, panlilin lang sa pakiramdam ngunit pinoprotektahan ang pisyolohiya. Sa katunayan, marami akong nakitang tipikal na kaso. May isang taong mahili sa pansit canton ngunit nagalala sa pagtaas ng asukal sa dugo. Pagkatapos gamitin ang paraang ito, napansin nila na ang kanilang post-meal blood sugar ay nag-iba lamang sa paligid ng 140 mg DL sa halip na 180 mg DL tulad ng dati. Hindi ito malit na pagbabago kung mapanatili sa mahabang panahon. Ipinapakita nito na, minsan, hindi kailangan alisin ang paboritong pagkain, kundi baguhin lamang ang diskarte. Ikapat ay ang iba't ibang uri ng kabute tulad ng button mushroom o oyster mushroom. Kung ang toge ay isang kapalit, ang kabute naman ay isang pinong, organizer ng pagkain. Ang kabute ay may espesyal na istruktura, naglalaman ng maraming fiber at sapat na dami ng plant-based protein, habang mababa naman ang enerhiya. Kapag kumain ka ng kabute, mas maaga at mas matagal kang makakaramdam ng kabusugan. Nakakatulong ito upang natural na mabawasan ang dami ng carbohydrates na kinakain ng hindi kailangang pilitin ang sarili. Ngunit ang mas pinahahalagahan ko ay ang malinamnam na tekstura ng kabute. Kapag kumakain ng kabute, napipilitan kang nguyain ng mas maigi at ang mismong panguya na ito ay isang mahalagang biological therapy. Kapag humaba ang oras ni pagnguya, ang mga signal mula sa bibig at tiyan ay pinapadala sa utak na nagpapagana sa mga hormone na nagpapakabusog tulad ng leptin at cholecystokinin na tumutulong sa iyong huminto sa pagkain sa tamang oras sa halip na kumain ng sobra. Ito ay isang napaka-natural na mekanismo ngunit nakakalimutan sa mabilis na pamumuhay ngayon. Bukod dito, ang shiitake mushroom ay naglalaman ng natural na umami na tumutulong na maging mas masarap ang pagkain ng hindi na kailangang magdagdag
Nang maraming asin o pampalasa, ito ay lalo nang mahalaga para sa mga matatanda na may alta presyon o sakit sa puso dahil ang pagbabawas ng asin ay nangangahulugan din ang pagbabawas ng stress sa circulatory system. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento. Nang numero 4 sa ibaba, iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito, ka malusog at may kalidad na pamumuhay, araf-araf. Ikalimang bahagi, mga bagay na dapat iwasan, ang bita ng carbohydrates, on carbohydrates. Kahit gaano pa karaming berdeng gulay at malusog na pagkain ang idinagda mo sa iyong pagkain, kung makakamali ka pa rin sa mga pangunahing pagkakamali sa paupapas na paukain, ang lahat na pausisikap sa paukontrol na asukal sa dugo ay magiging hindi gaanong epektibo at maring maging kontraproduktibo pa. Sa maraming taon ng clinical practice, napagtanto ko na ang pinakadelikado ay hindi ang maling pagkain ng isang beses kundi ang paulit ng pagkakamali araw-araw nang hindi napapansin. Ang unang pinakaiwasang bagay na paulit-ulit kong binibigyang diin ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng carbohydrates. Isipin ng napaka-realistic, ang isang mangkok ng pancit ay naglalaman ng humigit kumulang 50 gramo ng carbohydrates katumbas ng isang medyo punong bahagi ng kanin. Kung patuloy kang kakain ng kasamang pandesal, fried rice o kahit pagkatapos ay kakain pa ng isang mangkok ng puting kanin para mas mabusog, hindi na ito pagkain kundi isang sugar bomb sa katawan. Ang pankreas sa puntong ito ay napipilitang matrabaho ng sobra, kailangan nitong maglabas ng malaking dami ng insulin sa maikling panahon na sa kalaunan ay hahantong sa hindi na maibabalik na pagbaba in function. Ang kapansin-pansin ay ang pakiramdam ng kabusugan na dulot ng carbohydrates ay madalas na dumarating ng dahan-dahan, kaya napakadaling kumain ng sobra ng hindi mo namamalayan. Ang ikalawang pagkakamali ay ang bula na pananampalataya sa mga pampalasa o mga lumang paniniwala. May nagsasabi na sa pagdaragdag lamang ng maraming suka sa pancit ay matutunaw na ang dami ng asukal. Kailangan kong linawin sa inyo na ang suka o anumang acidic na sangkap ay makakapagapagal lamang ng bahagya sa proseso ang pag-absorb ang glucose. Ngunit hindi nito kayang alisin ng lubusan ang dami ng carbohydrates na nakain. Kung umaasa ka sa paniniwalang ito upang bigyan ng pahintulot ang iyong sarili na kumain ng higit pa, ang aktwal na kahihinatnan ay mas matindi. Sa medisina, walang konsepto nganap na pagbabalanse kapag nakakain na ng sobra kundi pagbabawas lamang ng panganib sa pamamagitan ng pagkontrol mula sa simula. Kaya, buot ko para sa iyo ang 4 na pangunahing prinsipyo. Kung mahigpit mong susundin ang mga ito, makikita mo ang malinaw na pagkakaiba sa iyong asukal sa dugo at pakiramdam ng katawan. Una, huwag kailanman kumain ng mga pagkaing sabaw na mayaman sa carbohydrates. Tulad ng pancit o mami kapag lubos na walang laman ang tiyan ng walang gulay. Na panimula, kapag walang laman ang tiyan, ang katawan ay tulad ng isang tuyong espongha na handang sumipsip ng glucose sa pinakamataas na bilis na nagiging siyang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo halos patayo. Ikalawa, laging bawasan ang kalahating dami ng carbohydrates at palitan ito ng berdeng gulay o pagkaing mayaman sa fiber. Hindi ito isang matinding pagbabawas, kundi isang estratehiya sa muling pagsasayos ng pagkain upang ang katawan ay busog ipahin ng ngunit hindi na overload sa metabolismo. Ikatlo, gumamit lamang ng maliit na bahagyang sabaw dahil ang sabaw ay hindi lamang naklalaman ng asin kundi mari ring maklaman ng taba at iba pang additives na nagpapatas ng stress sa bato at cardiovascular system. Ang paglimita sa sabaw ay makakatulong din sa iyong kumain ng dahan-dahan, iniwasan ang pagkain ng walang kontrol. Ika-4, pahabain ang oras ng pagkain ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto. Sa halip na kumain ng mabilis sa loob lamang ng ilang minuto, kapag kumain ka ng dahan-dahan,
sapat ang oras para sa digestive at nervous system na matulungan ng maayos na tumutulong upang ang asukal sa dugo ay tumaas ng dahan-dahan at matatag sa halip na bigla ang tumaas at pagkatapos ay bumabanang abilis na nagdudulot ni pagkakapagod. Bukod dito, nais ko ring babalaan ang isang napakakaraniwang maling akala na marami sa mga matatanda ang nakakamali, ang pagpapantay-pantay ngang lahat ng uri, ngang ugat gulay sa berdeng gulay. Sa katunayan, ang mga pagkain tulad ng patatas, kamote, at kalabasa ay sa likas na katandian ay komplikadong carbohydrates. Kapag pumasok sa katawan, nagiging glucose pa rin ang mga ito ng medyo mabilis. Lalo na kapag ang mga ugat gulay na ito ay naluto ng malambot, dinurog, o ginawang sabaw, halos hindi na kailangan nguyain na nagiging sanhi ng mas mabilis na pag-absorb. Ito ay hindi sinasadyang ginagawa silang disguised carbohydrate bombs na hindi mo namamalayan. At kung sa tingin mo ay nararapat gamitin ang nilalamang ito, mangyaring magiwan ang nagamento na numero 6 sa ibaba ang nag-video. Hindi lamang iyon ang sinyal upang malaman kung nakikinig ka kundi isang maliit na pangako din sa iyong sariling kalusugan. Ika-6 na bahagi, 4 na gintong kutsara ng pagkain para sa paglikha ng buhay. Pagkatapos mong lubos na maunawaan kung paano kontrolin ang carbohydrates sa mga pamilyar na pagkain tulad ng pancit o lugaw, ang susunod na hakbang na mas sustainable ay ang pagdaragdag maliliit ngunit makapangyarihang micronutrients sa iyong pang-araw-araw na dieta. Sa aking clinical experience, minsan, isang napakaliit na pagbabago tulad ng isang kutsara bawat araw ay maaaring makdulot na malalim na pagbabago sa metabolismo ng asukal at kalusugan. Meagadaluyan dugo. Hindi ito isang himala kundi resulta patuloy na tamang direction araw-araw. Una, dapat mong simulan ang extra virgin olive oil, isa sa mga pinakamalusok na taba na ibinigay na kalikasan. Ang langis na ito ay naglalaman ng monounsaturated fatty acids at polyphenols na may kakayahang bawasan ang pamamaga, protektahan ang lining ng daluyan ng dugo, at pagbutihin ang sensitivity ng insulin. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na kung kailangan, pumili ng isang uri ng taba upang makipagkaibigan. Ang olive oil ang pinakamaasahan. Kapag regular kang gumagamit ng isang kutsara araw-araw, lalo na sa umaga o bago kumain, tutugon ang katawan sa pamamagitan na malinaw na pagbabawas ng bilis ng pagtaas ng sukal sa dugo pagkatapos kumain. Gayunpaman, ang mahalaga ay piliin ang langis na may acidity na mas mababa sa 0.50 at nakaimba sa madilim na boto upang maiwasan ang oksihenasyon. Dahil kung maling uri ang ginamit, hindi nabuang benepisyo. Ikalawa ay ang turmeric powder, isang napakapamilyar na sangkap sa kusinang Pilipino ngunit may malalim na halaga sa medisina. Ang sangkap na curcumin sa turmeric ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory agent sa kalikasan. Para sa mga matatanda, kapag ang tahimik na pamamaga ay nagaganap sa katawan, ang curcumin ay parang isang tahimik na sundalo na tumutulong na payapain ang reaksyon ng pamamaga at pagbutihin ang kakayahan ng mga selula na tumugon sa insulin. Madalas kong pinapayuhan kang gumamit ng turmeric ng flexible, maaring idagdag sa tradisyonal na lutuing o ihalo sa mainit na tubig pagkatapos kumain. Ang mahalaga ay hindi ang paggamit, marami kunji ang pagpapanatili. Regularidad hiu kailangan oras katawan upang muling ayusin ang metabolic system. Ikatlo ay ang okara o ang natitirang fiber pagkatapos gumawang tofu. Marami ang itinuturing itong basura ngunit sa pananaw ng nutrisyon, ito ay isang mahalagang kayamanan ng fiber. Ang fiber sa okara ay may kakayahang pabagalin ang proseso ng pag-absorb ng glucose at kasabay nito, lumilikha ng pangmatagalang pakiramdam ng kabusugan na tumutulong sa iyong natural na bawasan ang dami nga carbohydrates nang hindi kailangan pilitin ang iyong sarili. Sa katunayan, marami akong nakitang kaso na sa pagdaragdag lamang ng isang
kutsara ng okara sa kanin o sabaw araw-araw, pagkatapos ng ilang linggo ay malinaw na nakita ang mas matata na asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ito ang pilosopya ng paggamit ng simple upang malutas ang komplikado. Ikaapat ay ang cinnamon powder. Isang pampalasa na tila para lang sa aroma, ngunit may malalim na epekto sa metabolismo. Ang aktibong sangkap na cinnamaldehyde sa cinnamon ay may kakayahang palakasin ang aktibidad ng insulin na tumutulong upang ang glucose ay madala sa mga selula ng mas epektibo. Madalas kong inihahambing ang cinnamon sa isang susi na tumutulong sa insulin na buksan ang pinto ng selula. Maaari kang magwisik ng kaunting cinnamon sa plain yogurt o black coffee upang mapanatili ang stable na asukal sa dugo sa umaga. Gayunpaman, ang mahalaga ay pumili ng selon cinnamon dahil ang ordinaryong cinnamon, kung ginamit ng matagal sa matas na dosis, ay maring magdulo ng stress sa atay. Bukod sa mga gintong sangkap na ito, kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakaraming tao ang nakakamali. Ang pulot-pukyutan ay hindi isang ligtas na pagpipilian para sa mga may diabetes. Kahit natural, ang pulot-pukyutan ay naglalaman pa rin ng mataas na posyento na glucose at fructose at kapag pumasok sa katawan, pinapataas pa rin nito ang asukal sa dugo ng mabilis at matagal. Ang pagpapalit ng asukal sa pulot-pukyutan ng hindi kinokontrol ang dami ay isang paraan lamang ng pagpapalit ng pangalan ng panganib at hindi pag-alis ng panganib. Sa halip, madalas kong iminumungkahi ang isang simple ngunit napaka-epektibong kombinasyon, olive oil kasama ang kamatis. Ang kamatis ay naglalaman nege, lycopene, isang malakas na antioxidant at kapag kasama ang olive oil ang kakayahan ng lycopene na maabsorb ay maraming beses na tataas. Ito ay isang tipikal na halimbawa na napapakita na kapag naintindihan mo kung paano pasamahin ang mga pagkain, ang pagkain ay hindi lamang para busugin kundi nagiging isang paraan ng aktibong pangangalaga sa kalusugan. Ikapitong bahagi, ang pagkategorya ay prutas, sakaraka, kumain ng tama. Sa aking pagpapayo sa maraming matatanda, napansin ko ang isang napakakaraniwang bagay, ang takot sa prutas. Marami yang pagkarining no diabetes ay agad na tinatanggal ang lahat ng prutas, samantalang ang iba naman ay kumakain ng walang pag-alala, inisip na dahil natural ang prutas, tiyak na maganda ito. Ang parehong matinding pananaw na ito ay hindi lubos na tama. Ang mahalaga ay hindi ang pagtalikod o pagkain kundi ang pagunawa ng maigi at pagpili ng may estratehiya. Sa nutrisyon at medisina, madalas akong nagtuturo ng isang napakasimple ngunit epektibong paraan. Ang pagkakategorya ang prutas ayon sa prinsipyong SAC, na tumutulong sa iyong aktibong kontrolin ang asukal sa dugo habang pinapanatili pa rin ang kasiyahan sa pagkain. Una, ang kategoryang S, ang pinakamahusay na grupo, mga prutas na maaring maging pangmatagalang kaibigan ng iyong katawan. Mga tipikal na kinatawan ay ang kamatis at blueberries. Bagamat ang kamatis ay madalas na itinuturing na gulay, sa biolohikal na esensya, prutas pa rin ito at may napakababang glycemic index, halos walang nagiging sanhing malaking pagbabago sa asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant na tumutulong na protektahan ang cardiovascular system at pabagalin ang proseso ng pagdanda ng mga daluyan ng dugo, samantala ang blueberries ay naglalaman ng anthocyanins, isang mahalagang compound na may kakayahang tumulong na ayusin ang asukal sa dugo at pagbutihin ang sensitivity ng insulin. Madalas kong pinapayuhan ka na, kung may kakayahan, gumamit ng mali na dami araw-araw. Hindi kailangan marami dahil ang halaga ay nasa regularidad at hindi sa dami. Susunod ay ang kategorya ng ang pailing grupo na maaaring gamitin ngunit kailangan ng kontrol sa dami at oras. Kasama sa grupong ito ang cherry, suha, mansanas, at strawberries. Ang mga prutas na ito ay may medyo mababang glycemic index at nagbibigay ng maraming benepisyo tulad
ng anti-inflammatory pagbibigay ng bitamina at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, ang pangunahing punto na hindi napapansin ning marami ay ang paraan ning pagkain. Halimbawa sa mansanas, kung babalatan mo ito, hindi mo sinasadyang inaalis ang malaking bahagi ng pectin fiber na nawawala ang mesh na tumutulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal o sa suha. Bagamat napakaganda nito, kung gumagamit ka ng gamot sa alta presyon o sakit sa puso, kailangan ng pag-ingat dahil maaring makaroon ng interaksyon sa gamot. Ang isang prinsipyo na palagi kong binibigyang diin ay huwag kumain ng prutas kapag gutom kundi pagkatapos ng pangunahing pagkain kapag mayroon ng protina at taba bilang pundasyon. Sa ganong paraan, ang asukal ay maabsorb ng dahan-dahan at mas ligtas. Sa huli ay ang kategorya ng C, ang grupong kailangang limitahan ng husto, iwasan ng lubusan, lalo na sa mga nakokontrol ng asukal sa dugo. Nangunguna, sa grupong ito ang hino na persimon, isang prutas na may kakayahang magpataas ng asukal sa dugo ng napakabilis dahil sa mataas na natural na nilalaman na asukal at malambot na istruktura na madaling maabsorb. Kasunod ay ang pamilyar na tropical na prutas tulad ng hino na mangga, pinya, langka, at durian. Ang mga ito ay napakasarap na prutas ngunit naglalaman ng mataas na dami ng asukal na madaling magpataas ng asukal sa dugo kung hindi kontrolado. Mas lalo pang delikado ang mga pinatuyong prutas tulad ng pasas, tuyong, litsiyas o tuyong mangga. Kapag inalis ang tubig, ang dami ng asukal ay nagiging konsentrado na ginagawa silang natural na sugar cubes na hindi sinasadya ng marami na kumakain ng sobra. Kung kakainin ang pagkain ito, kapag gutom, halos agad na maabsorb ng katawan ang asukal na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo at mahirap kontrolin. Mula sa aking pananaw, ang pagkakategorya ng SAC ay hindi upang limitahan ang kasiyahan sa pagkain, kundi upang matulungan kang maibalik ang kontrol sa pagkain. Dahil ang pagkain ay walang ganap na mabuti o masama, mayroon lamang kung angkop o hindi angkop sa kondisyon ng katawan sa oras na iyon, kapag lubos. Mong naiintindihan ito, ang bawat pagpili ng prutas ay hindi na isang walang malay na kilos kundi nagiging isang may kamalayan na desisyon na nag-ambag sa pangmatagalang proteksyon ng kalusugan. At kung nakasubaybay ka pa rin hanggang dito, nais kitang imbitahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman kong natanggap mo ang magandang kaalaman at nakita mong kapakipakinabang ito. Mahal na mga taga-subaybay, pagkatapos ng pagbabahagi na ito, ang pinakahahangat ko ay hindi lamang ang iyong pagtatandaang bawat numero o uri ng pagkain, kundi ang pag-unawa sa isang pangunahing filosofiya. Ang diabetes ay hindi katapusan, kundi isang malalim na paalala upang mabuhay ng mas dahan-dahan, mas may kamalayan at matuto makinig sa ating katawan. Sa clinical practice, marami akong nakilalang tao na nagbago ang kalusugan hindi dahil sa gamot kundi dahil sa pagbabago ng pamumuhay at paraan ng pagkain. Ipinapakita nito na minsan, ang sakit ay hindi kawi kundi isang tahimik na guro. Kung ang paggamot sa diabetes ay umaasa lamang sa gamot, parang nagpupunas, kang sahit ng hindi isinasara ang tumutulong gripo, maaring makatulong ang gamot. Ngunit ang tunay na ugat ay nasa maliliit na pagpipilian araw-araw, nasa mismong chopsticks at kutsara na hawak mo sa bawat pagkain. Sa mundo ng medisina, mayroong isang napakalalim na kasabihan, ang pagkain ang unang gamot. Kapag naintindihan mo at inilapat ng tama, ang bawat pagkain ay hindi na isang walang malay na ugali kundi nagiging isang sadyang kilos na papagaling. Palagi kong binibigyang diin na hindi mo kailangang mamuhay sa mahigpit na paiwas o lubusang talikuran ang mga pamilya na pagkain. Ang tamang filosofiya ay ang kumain ng matalino, hindi ang kumain ng sobra-sobra. Maari mong ipagpatuloy ang pagtangkilik sa mga pagkain tulad ng pancit, lugaw o mami. Ngunit sa ibang paraan, bawasan ang dami ng carbohydrates, dagdagan ang berdeng gulay,
kumain ng dahan-dahan, at nguyain ng maigi. Kapag binago mo ang iyong paraan ng pagkain, ang parehong mangkok ng pancit ay hindi na magiging pasanin sa katawan kundi magiging isang mas balanseng at ligtas na pagkain. Isipin ang isang pamilya na pagkain ng pamilya kapag makakasama kayong kumakain. Masisiyahan ka pa rin ngunit may aktibong pagbabawas ang kalahatieng pansit, pagdaragdag ng maraming toge, kutse o pechay, maaari kang kumain ng kaunting gulay na nilaga tulad ng repolyo bago kumain, at ang pinakamahalaga ay kumain ng dahan-dahan at nguyain ng maigi ang bawat kagat. Ang maliliit na pagbabagong ito ay may malaking epekto sa kung paano pinoproseso ng katawan ang asukal. Kung kumain ka sa labas, maaari mo ring hilingin na baguhin ang iyong pagkain dahil ang iyong kalusugan ay laging nararapat na unahin. Nais ko ring tingnan mo ang diabetes mula sa ibang pananaw. Ito ay isang pangmatagalang kasama at hindi isang kaaway na kailangang sirain. Kapag naintindihan natin at nakikipagtulungan tayo dito, makikita natin ang balanse. Subukang ipagpatuloy ang mga prinsipyo na ibinahagi sa loob ng 7 araw, malinaw mong mararamdaman ang pagbabago, mas alerto ang isip, mas magaan ang katawan, at anti-unting magiging stable ang asukal sa dugo sa ibaba ng 140 mg DL. Sa huli, nais kong magbigay ng isang taos-pusong mensahe. Ang kalusugan ay wala sa malayong hinaharap, kundi nasa bawat pagpipilian ngayon. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong kumain ng mas dahan-dahan, magdagdag ng mas maraming gulay, o bawasan ang isang bahagi ng carbohydrates, namumuhunan ka para sa mas payapa at meditate na pagtanda. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring ay like, mag-subscribe, at ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Ang isang paalala, isang maliit na tip mula sa video ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang mga komplikasyon, makatulo ng mas mahimbing, at mabuhay ng mas matagal kasama ang kanilang pamilya. Manatili sa susunod na video kung saan ibabahagi ko ang 5 gawi sa umaga na tumutulong na panatilihing stable ang asukal sa dugo sa buong araw. Napakasimple ngunit nakakagulat ang epekto.